Hi and hello there, Aquarius! Welcome new subscribers. My name is Yan, returning Istam buyers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung hindi niyo pa subscribe pa tayong other channel, link is down below sa ating description box. So if interested, i-click lamang yung link na yan para kayo mapunta there at araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At yun nga, no, ang ating concept ngayon mga babes, no, ay ang no contact, no. Okay, so pwedeng ito ay new. Pag ito ay new, pwedeng ito ay hindi niyo pa nami-meet, no, kaya wala pang contact, no. Per se ba, if it's your past, right in here, possible na thoughts, actions, no, na pwede nilang gawin towards you guys, okay? So sa lahat ng mga istam buyers ko diyan na Aquarians, thank you so much everyone, no. Welcome ulit sa ating mga bagong subscribers. So yun nga, no, just take only what resonates sa ating gender, babae, lalaki, LGBT, everybody welcome. Okay, so let's begin. So Archangel Michael, thank you so much, angel guides. Can we get messages right here for Aquarius? Please, what does Aquarius needs to know about this energy connecting to them strongly? Is it a past or is it a new? Can you please show me informations related to this? Thank you so much. Aquarius. Okay, got it. So let us see what do we have here for you guys. Is it a past or is it a new? Aquarius, you have here the Justice. You also have here the Four of Coins. The Four of Swords. Could be seeing a lot of number fours, but doesn't have to be. Four is the number of foundation at the same time. Four also is the number of holding on. Yeah. Hold on, baby, hold on. You know. So we have here the Two of Swords energy, Six of Coins energy. Yeah, definitely someone here could be trying to hold on to you energetically. No, yeah, wala talagang contact rito, no. But yeah, I'm seeing this person here, okay, making some kind of movement dito. Let's see at the bottom of the deck. Ten of Wands. Sun card energy. Ah, Nine of Coins. Yeah, definitely may paggawa dito ng movement, ng actions, no? But there's something here na nakikita ko rito, no? Because you're standing in your power, Aquarius. Lumalabas rin yung energy nyo kasi rito, no? Aside from this person here, no? From no contact, I think this person here caused this kind of explosion, you know? Ganyan kalakas na explosion sa life ninyo. So, puwedeng malaki talaga yung damage na nagawa niya rito sa inyo, especially emotionally and mentally, 'no? So, naapektuhan kayo rito, 'no? Tapos yung iba sa inyo talagang na-stress kayo, namayat kayo rito, 'no? Yung eye bags ninyo lumaki, 'yan. Yung iba nagka-pimples, gano'n. Kung sino man 'tong energy na 'to, 'no, I think this person right here is being served, okay, ng karma sa kanya, okay? And this person could be trying to hold rito, no, na parang hindi mo na siya ko-contact sa'yo, hindi mo na siya rito lalapit sa inyo. Kasi parang yung energy, alam mo yung tug of war? Nagta-tug of war kasi yung konsensya niya, yung nagi-guilty siya versus sa kanya ritong ego or pride, no? So, nakikita ko dito that this person could be trying to hold on dito, no, na wag munang kumontak sa'yo. Yes, you heard it right, no, wag muna kumontak sa'yo, but that doesn't mean nakakayanin niya pa yan because I do see that with the Six of Coins energy, okay, sa tug of war, mananalo rito ang konsensya. Maggi-guilty siya rito dahil nagi-guilty na siya. Yun naman talaga yung talagang, gusto ni universe na mangyari rito, ang ma-guilty siya, 'no, with the presence of Tower energy and the Justice. Look at that. Sabi ko sa inyo, wag dapat pagtabihin yung Justice tsaka Judgment, eh. Eh, pinagtabi yung Justice tsaka Tower. Eh, very awakening moment ito, 'no? Kaya nakita natin dito na posibleng itong tao na 'to, 'no, inuusig na siya ng kanyang konsensya. Possible na kina-karma na rin siya. Magbilang ka lang dito, 'no, pinakakonti na talaga rito, 'no, yung 2 months from now. Nakikita ko rito, 'no, na itong person na 'to ay posibleng talaga maging malamig
ang kanyang Pasko. Hindi dahil sa simoy ng hangin, kundi dahil talagang malamig dahil itong person na 'to ay hindi niya rito makukuha yung kanyang tanging wish 'no, kay Santa dahil hindi kayang ibigay ni Santa yun dahil si Santa mga babes 'no, ay nagpapamudmod lamang ng mga material things na mga gifts 'no. Pero hindi kayang ibalik ni Santa ang pag-ibig mo at tiwala mo lalo na sa taong ito. So, nakita natin dito 'no, na itong person na 'to ay bukod sa inuusig siya ng kanya ritong konsensya, possible rin na nagmamatigas siya, may resistance pa sa ngayon kaya hindi ka pa niya kino-contact with this Four of Swords energy, but the Four of Swords is also telling me that it's just temporary. This person will give in. Yan, oh. Kokontakin kayo niyan 'no, at ang nakakaloka hindi pa yan kokontak sa inyo sa text lang or sa chat lang, pupuntahan kayo niyan, Yun yung nakikita natin dito. So, with the number 4 right in here, this person is holding on sa inyo kahit parang may pagpipigil dito sa ngayon, okey, alam niya na bibigay din siya. So I do see that this person right here is someone that with this rose right at the center of the reading is an indication na tinatamaan na siya rito ng konsensya at nakikita natin dito na posibleng siya ay naging salawahan. Look at that. I'm seeing twos. No? So, nakita tayo dito ng energy, no, na umikot, like nag-circulate rito yung karma at mukhang tinamaan siya ng lintik. Kaya naman kung sino man tong energy na to with the Ten of Wands right in here, nakita natin dito na pasan-pasan niya ngayon, no, itong energy ng bad karma, no? So, parang ito ay sukli. Alam mo kasi ito yung sukli eh. Alam mo, Six of Pentacles dito, they're showing me mirror. It's a reflection of what they've done sa inyo, the damage, no? And this is not just a small damage. Look at that. Explosion talaga ito 'no, kumbaga sa bulkan talagang ito ay sumabog talaga, nagbuga ng maraming lava 'no, na naglalagablab ganyan 'no, at nagtatalsikan yung mga, ashes 'no, na may mga baga-baga pa 'di ba? So I do see that this person here is realizing something about your true connection, that you are really someone na hindi dapat bini-break ang heart at hindi dapat sinasaktan 'no. Yun ang nare-realize niyang major realization. Pero sa side mo naman, ang major realization mo kasabay ng pagka-realize niya 'no is hindi mo siya kailangan. Hindi mo kailangan ng taong kagaya niya. Yan, oh. So, with the sun right in here, sabay kayong may nare-realize, no? Pero magkasalungat. Ikaw nare-realize mong hindi mo siya kailangan, samantalang siya, nare-realize niya namang kailangan ka niya. Yan. So, I do see that this person right here is someone who's definitely madala siya rito na parang, balisa 'no, parang nakikita ko siya ritong tulala kahit naglalakad siya, gano'ng klase ng energy. And also whoever this energy is, lumalabas din kasi siya rito mga babes 'no, na itong person na 'to 'no is someone na posibleng dati may nakikita ko ritong third wheel, eh. Possible na dati very proud siya with the third wheel or sinabi niya yung parang proud siya na, "Ay, ito yung person ko, 'yan." Pinapakilala niya sa ibang friends, ibang katrabaho niya rito 'no, yung kanya ritong third wheel 'no. Pero ngayon parang sinasabi niya na rito sa iba na parang, "Wag mo ngang banggitin yung pangalan na 'yan." Kasi sa bahay madadatnan ko na naman 'yan, eh. Mamaya-maya lang makikita ko na siya, parang may gano'n, may irritation, 'di ba? Parang rashes lang yung third wheel. Na-irritate siya 'no, at yung iba naman yun yung sa iba na hindi pa nila na-chu-chupi yung third wheel ha. Pero yung iba maaaring itong person na 'to ninyo 'no is wala na yung third party like yung kanyang presence that they're not together anymore. Pero ayaw niya nababanggit yung pangalan nito and at the same time 'no, parang may energy siya rito 'no, na parang proud siya sabihin ngayon ay, single or malaya na siya, 'yan. Alin man dun, basta parang naiirita siya 'no, 'pag nababanggit ngayon yung third party, okey? So, from no contact, this person will definitely contact you at hindi ito sa pamamagitan lang ng cellular phones 'no, or ng mga makabagong advanced technology kundi makabago, advance pa.
ng mga makabagong teknolohiya 'no, 'yan. Kasi nakita ko rito that this person will definitely run, like pang-classic yung datingan nito, magco-commute siya or puwede rin naman kung meron siyang sariling sasakyan or motor 'no, yun ang gagawin niya rito, like didiretso siya rito sa inyo 'no, hindi na te-text, hindi na tatawag 'no, wala ng gano'n-gano'n. Nakita ko siya ditong dire-diretsong pupunta sa'yo, ote. Magkaiba kayo ng na-realize rito kasi dito, you realize that you're better off without him or her. Yeah. So yeah, for the initials right here, ang dami. But let's begin. No, we have here the letter R. For some reason, nakukuha natin yun bilang capital letter. Could be the first letter of his or her first name, second name, middle name, surname, or could be yours. Just take how this resonate. No, aside from the big letter R, I'm also getting the big letter N. So it could be that as well, but just take how this resonates, no? And for the other letter, shall we begin? We have here the letter L, andito rin ang letter P, andito rin ang letter C. Of course, mawawala ba dito ang letter T, andito rin ang letter V, and we have here the letter, uh, I don't know if that's letter S, no? Pero parang 5 kasi. So just take how this resonates, no? But if that's number 5 or if that's letter S, no? 5 is the number of changes, so it could probably be also that, no? Because this person wants changes in your situation sa kanya. But you also want changes for your life because you feel like you're better off without this person. And for others, maybe that's letter S. Okay? So yeah, these are all the messages I've got right here for you, sweethearts. Pahabol, no? May humabol na letra rito, no? Wala tayo sa bingo, pero sa letter O daw. So might be may letter O din kayo or siya sa kanyang name. So yeah, again, I'm Mariana Ani. Thank you so much here, Aquarius. Sarang Hey, love and light. Anyo.